Up next on DWAD, The Truth Doctors on Air. Yo, sa panahon ng ingay at chismisere, isang boses lang ang malinaw. The Truth Doctors on Air. Balita'y sinasala, hindi basta inuulit. Sa dami ng kwento, facts lang ang pinipilit. Mabilis ang headline, pero kami maingad. Bawat detalye sinusuri, nililinaw agad. Hindi hype, hindi fake, walang paandar. Katotohanan ng gamot, diretsong standard. Kung gusto mo ng linaw sa gitna ng gulo, dito ka makinig, kami ang resibo. Oh, the Truth on Air, balitang totoo, malinaw at fair. Kung we uncover the truth behind the news, walang bias, walang kulay, facts lang ang rules. Walang palabas, walang kinikilingan. Bukas ang usapan, may paninindigan. Sa isyu mainit, sa balitang bago, inaalam ang totoo. Hindi chismis, hindi haka-haka lang to. Hold the Truth on Air, balitang totoo, malinaw at fair. Kung we uncover the truth behind the news, walang bias, walang kulay, facts lang ang rules. Walang palabas, walang kinikilingan. Gusto na balita, may paninindigan. Makinig, makaalam, maging mulat at the Truth on Air. We uncover the truth behind the news. Okay. Magandang hapon mga kababayan. Sa panahon ng ingay at sismisere, isang boses lang ang malinaw. The Truth Doctors on Air. Balita isinasala, hindi basta inuulit. Sa dami ng kwento, facts lang ang pinipilit. Mabilis ang headline, pero kami maigat. Bawat detalye sinusuri, nililinaw. Okay. Hindi hype, hindi fake, walang paandar. Katotohanan ng gamot, diretsong standard. Kung gusto mo ng linaw sa gitna ng gulo. Okay, magandang hapon po mga kababayan. At ito pong inyong lingkod, Dr. J. Dito lang po sa programang The Truth Doctors on Air at kasama natin ngayon, katabi natin yung poging-pogi sa biglang tingin. Nakakasama natin si Dr. R. Magandang hapon, Dr. R. Magandang hapon, Dr. J, sa ating mga tagapakinig. Magsama-sama po muli tayo sa isang oras ng talakayan, no? Napakarami pong napakainit na balita, no? A while ago, meron na pong maganda at mainit na balita, no? Dr. J, no? Nabasa mo ba 'yon, Dr. J? Nabasa ko at napanood ko rin dahil mayroon mga nag-live na nag-share sa Facebook. Hindi ko lang alam kung sa YouTube kasi nagluloko ang YouTube ngayon Hindi ko alam kung anong dahilan, pero nakita ko yan sa Facebook, yung nag-share yung talumpati na ginawa at yung press conference na ginawa po ng ating Vice President Sara Duterte. Oo nga sa totoo lang, ako ay nagmamaneho kanina, no, nakita ko bigla na magla-live na press con si Vice Presidente Sara Duterte, no. Pagkatapos noon, hindi ko na nabantayan dahil meron akong inasikaso doon sa isang ahensya na gobyerno, no. Pero pagkatapos noon, nagda-drive na ako, marami na naghuhuray sa Facebook, no? Marami na. Malaman ko ay nagpahiwatig na pala ang ating Vice Presidente na siya ay tatakbo bilang pangulo, no, sa susunod na eleksyon sa 2028. Oo. So, ano sa tingin mo mangyayari? Nako, medyo maganda tong talakayin dahil I am sure, no, Dr. J, maraming epekto ito tingin nga parang parang laro ng mga bata. Alam mo ba yung laro na na group yourselves into kung ilan? Parang gano'n na yata ang mangyayari. Ayaw laro nung maliit ka pa. Hindi ko inabot yung mga laro na yan Kasi ang inabot ko yung agawan base. So, meron pa rin naman nung panahon namin na yun. Yung habulan, yun ang inabot ko Pero yung sa inyo, ano yung group into what? Ay, group, hindi ko alam. Baka group yourselves into 13. Mga ganon. Oo, baka mamaya, group yourselves into the super majority. Parang ganon yata. Sa Senado yan, Oo. Ilan ba ang re-election na sa Senado? Hindi ko alam pero hindi ako kasi masyadong interesado. Actually, sa totoo lang, Dr. J, yun nga ang i-request ko sa iyo na ating ipatuloy na talakayin mamaya dahil napakaraming balita, napakaraming mainit na topic.
na ang nangyayari natatabunan yung yung flood control na scandal na yan. Ayun naman ang gusto nila eh. Yung ma-divert ang atensyon ng tao doon sa pag-focus sa flood control. Kasi akala nila ang Pilipino maiksi ang yung memorya na pagka na-divert ang atensyon, nakakalimutan. Oo. Pero sa marami nating kababayan na nakakaranas ng tuwing pag-ulan, bumabaha ang kanilang lugar. At marami tayong kababayan na walang trabaho sa ngayon, lalo-lalo na sa construction sector. Dahil natigil po yung mga government projects sa ngayon. Tama. So, maraming nagugutom ngayon na mga umaasa diyan sa mga projects na yan. Hindi ko sinasabi lahat ng projects ay may katiwalian. Marami namang projects na talagang tama naman. Pero kung ang project na yan ay napunduhan ng 2025 budget at insertion, mas malamang nakasama po yan dyan sa mga may tiwali na mga Ay projects. sigurado yan, Dr. J. Yung sinasabi mo ang marami, nasa isip ko na yung 2025 budget. Hindi ko alam kung tama bang sabihin na marami nga, no? Mukhang mas marami ang nalagay dito sa sa walang kakwenta-kwentang mga bulsa at walang kakwenta-kwentang mga maleta. Kaya nga, alam mo, ito yung problema ko, yung allergic rhinitis natin na umaatake. Anyway, so ngayon, ano sa tingin mo mangyayari ngayon? Magkakampihan na uli, magbabago ang demographics ng Senado at alam mo, Dr. J, sa aking maliit na kaalaman, sa ilang taon rin naman na tayo dito sa mundong ito, lalo na interesado tayo na pag-aralan at pakinggan ang mga nangyayari dito sa ating bansa, lalong-lalo na sa politika, Parang naalala ko tuloy si dating Vice President Jejo Marbinay. Oo, tama. Oo, nauna yata siyang nagpahiwatig ng kanyang pagkandidato o paglaban bilang Pangulo. At pagkatapos noon, kung hindi ako nagkakamali, Dr. J, inumpisahan na nila ang demolition job kay dating Vice President Jojo Marbinay, yun ang akin lamang nakikinita-kinita kanina nga nung nagkikwentuhan tayo doon habang hindi pa tayo nag-uumpisa sa programa. Ang sabi mo nga, trolls. Maraming trolls. Ayan ang Sa ngayon, yung ganyan na pronouncement ng Vice President, maraming talagang trolls dyan na magre-react. Papakilusin ng mga kalaban ni Sara Duterte ang mga trolls. Sisiraan yan sa social media, sa Facebook, sa YouTube. Maraming lalabas na trolls dyan. Pero yun namang mga tao sa ngayon ay gising na. Gising na sila sa katotohanan. At yung sinasabi nga kanina ni Vice President Sara Duterte na humihingi siya ng patawad, Hindi ko na malaman kung ilang beses siya humingi ng patawad sa taong bayan dahil sa nangyari sa kanya sa ngayon, Oo, Dr. J, yun nga, akin rin pinanood sandali yung video, dahil hindi ko na nga napanood yung kabuuan nung live na press con ni Vice Presidente Sara Duterte, Ilang beses siya humingi ng paumanhin. Actually, ang salitang ginamit niya ay patawad, patawad. Ang unang-una kong naalala ay patawad dahil tinulungan niya na manalo si Pangulong BBM, so yun ang aking naalala. Unang-una yun kasi yun ang tingin ko yun ang isa sa pinakamasakit sa kalooban ng ating Vice Presidente, alam mo,
yung paghingi niya ng tawad, kasi in good faith naman siya eh. Nung sila ay tumakbo ni Pangulong Marcos at that time, no, in good faith siya. Kaya lang, alam mo, may mga taong interesado na maging presidente sa 2028 na nakita nila na balakid sa kanilang mga interes itong si Sara Duterte. Kaya ang ginawa ng mga yan, sinira, ito opinion ko to sinira ang relationship ni Pangulong Marcos at ni Sara Duterte, ni Vice President. Kasi mayroong mga interesado eh. At nung nakita ni Sara na walang mangyayari kung mananatili siya sa administrasyon. Dahil nakikita siya na malaking balakid. At kung makikita mo, sinabi ni Congressman Erice, no, sa kanyang press conference, na mismo ang mga dilawan, pinklawan o kung ano matawag dyan, natatakot sa presidente na magiging presidente si Sara Duterte. Dahil hindi nila makokontrol at tiyak ang lahat ng tiwali na nangyari at katiwali na nangyari ngayon, iimbestigahan yan pag naging Pangulo si Sara Duterte. Sino ba ang hindi gustong habulin at ilagay sa kulungan itong mga tiwaling ito? Ay marami dyan. Yung mga tumanggap, isa na yan. Yung nakinabang dyan sa mga flood control projects na yan. Marami dyan ang mga politiko na nakinabang. Babalik ako dyan, no, Dr. J, no? Sabi mo, mga politiko, no? Hindi rin ako sa akin sariling opinion, no. I'm sure maraming maraming mag-i-echo ng aking sentimento, no. Hindi ako natutuwa sa nangyayari sa investigasyon sa Blue Ribbon Committee. Parang ang tumigil na ito, ano. Sa totoo lang, ang daming lumalabas na alegasyon. Na hindi ko malaman kung bakit hindi ipatawag itong mga taong ito ng Blue Ribbon Committee para maliwanagan tayo, totoo ba itong mga aligasyon na to o hindi, no? Hindi ko alam kung ano na nangyari doon sa Blue Ribbon Committee hearings na yan, no? Parang sa akin opinion dapat na lamang yatang itigil yan at wala na yatang mangyayari. Kung ikaw ba nakinabang sa isa sa nakinabang doon sa proceeds, hindi ko sila sinasabi na sila ang gumawa, no? Yung sa akin, beneficiary ng proceeds, mag-iimbestiga ka. Hindi ko matanong lang kita, no, Dr. J, no? Hindi ba yan katulad lamang din sa may nagbenta sa akin ng cellphone, kumatok sa pinto, ibinenta ang cellphone sa akin, mura, binili ko. Yeah. No? Ibinili ko. Pagkatapos, ito na yung naghahanap, may serial number yung cellphone, trace, May GPS. whatever, the trace, no? Tapos, pinatawag ako. At nakikita niya yung cellphone, napatunayan niya sa kanya. Hindi ba dahil hindi ko lamang alam, hindi ako makakasuhan? Hindi ka ma-absuelto. Dahil Beneficiary ka at hindi mo inusisa. Hindi ka gumawa ng due diligence na tinatawag. O, tinanong mo kunwari, sa'yo ba talaga itong cellphone na to? Sinabi niya, oo. Nasaan ang resibo na magpapatunay na ikaw may-ari ng cellphone na to? Ito bang pag binuksan natin to, pangalan mo ang nakalagay dyan sa mga detalye, kahit dyan sa mga social media na yan. So, yun ang due diligence ng tinatawag. So, kasama ka ngayon doon sa makakasuhan kasi meron tayong batas dyan, di ba? Anti-fencing law. Oo, yun pala yun. So doon sa simpleng kaso na yun, na binili ko yung cellphone, hindi ko inisisa, hindi ko inalam, hindi ko hiningi yung resibo, hindi ko hiningi yung box. Malamat-lamat ko na ito'y nakaw rin pala. Yeah. So, ibig sabihin, pati ako, sabit ako. Sabit ka. Ngayon, ang gagawin sa'yo, ipapasuli sa'yo yung cellphone. No? Hindi ba tapos na yun? Hindi pa, kasi ganito nangyari. Nagbayad ka. Pinasuli sa yung cellphone, natalo ka ngayon kung magkano ang bili mo. Kunwari, 2,000, 3,000, talo ka. Hindi mo na pwedeng habulin doon sa nagbenta sa iyo dahil wala na yun eh. Makakasuhan yung nagbenta ng theft
no? Pag nanakaw, ikaw naman pwede kang kasuhan ng sa fencing law. Oh, so maaari kaya ito mag-apply doon sa mga nakatanggap Pwede. nung yung mayroong aligasyon na meron daw galing yata ito doon sa 7.122 billion. Kasi hindi ako abogado, no? Pero alam natin naman yung logic lang yan eh. Merong tinatawag na lohika. Katulad yan, ang sabi nila dong 122. 122 billion pesos na binigay ni Undersecretary Bernardo sa kay Adrian Bersamin, no? Yan yung aligasyon, ha? Yan ang naging nagbigay. At sinasabi pa, ito ay kinukuha natin to sa mga balita din naman, At sinasabi pa na doon sila nagkikita sa Diamond Hotel, no? Oh, yan. Hindi ko alam yan, ha? Okay. Dala-dala nila may dala silang armored car. Yun ang sinasabi ni Undersecretary Bernardo, eh. Yan ay, pag in-review mo yan, sinabi niya yan sa harap mismo ng, sinumpa ang salaysay niya yan doon sa Senado. Ni Bernardo din, Ni Bernardo. At tumanggap daw itong si Undersecretary Bersamin, no? Ngayon, ang isang pagtatakhan mo, bakit hindi inibestigahan ng Blue Ribbon Committee si Undersecretary Bersamin? Bakit nga hindi nila ipatawag? Kaya nga, Meron pa akong isang napapansin, no? Itong aligasyon na to, parang meron ng 2 linggo na lumabas, 2 linggo na ito. Pero wala tayong naririnig na komento o denial man galing sa mga Bersamin, wala akong nakikitang balita. Hindi sila nagsasalita tungkol dito, dahil ang aligasyon nga ay nag-iwan pa yata ng nakita si Yusek Bersamin at si Congressman Leandro Lebiste. At doon isiniwalat di umano ni Yusek Bersamin kay Leandro Lebiste pati yung kopya ng lahat ng text message na ngayon ay sinasabi ni Congressman Erice na nakita nila at ipinakita sa kanila sa USB, no? So ibig sabihin digital pa ito, naka-save. Oo, naka-save yun sa USB, no? So hanggang ngayon, Dr. J, walang komento o reaksyon mula sa mga Bersamin. Kaya nga nanatili pa rin na aligasyon 'yan, no? It won't stand in court. At itong pinag-usapan natin, allegations lahat ito, no? Base doon sa kanilang talumpati ni Congressman Erice kahapon Sa press con. Tapos yung mga sinasabi nila pag na-interview sila, si Tenyo, yung sinong Congressman Tenyo na yan. Oo, si Congressman na Tenyo. nakita doon sa kay Leandro Libiste, kay Congressman Libiste, So mga allegations yan. Ang sa atin naman, dinidiscuss natin ito para maintindihan ng ating mga kababayan kung ano nangyayari kasi marami din naman sa kababayan natin na walang access sa ngayon dahil mahal naman ang internet, ang social media, So ang radio ang pinapakinggan, So ngayon ganito 'yan. Di may aligasyon ngayon si Erice. Si Erice ang si Congressman Igay Erice doon sa press con. Ang kailangan diyan ngayon ilabas para maipakita talaga na kung totoo itong mga sinasabi. Kasi meron siyang mga aligasyon na doon daw sa 7.122 billion pesos na galing po sa kaban ng bayan o sa flood control, hindi natin alam kung yan ay ghost project o substandard project. Basta merong proceeds na 7.122 billion. At amang doon sa mga tumanggap, 11 kandidato ng alyansa. Ano ba yung alyansa? Yun yung Senate candidate. pinagsama-samahan ng mga Senatorial candidate yes, sa tayon, oo. no?
12 yun eh, alam ko eh, pero 12. 11 lang daw nakakuha. At doon sa 11 na yan, nabanggit niya na ang nabigyan si Senator Lacson at saka si Senator Senate President Soto. Ibig sabihin kasama sila. Kasi sinabi niya sa 11 daw na kandidato ng alyansa, isa lang ang hindi nakatanggap. Hindi ko alam kung sino yung isa na yan. Ano? Tingin ko babae ito. Hindi ko alam. Basta sinabi lang niya na 11. Now, kung totoo yung sinasabi ni Igay Erice, ni Congressman Erice, na mayroong mga beneficiaries na kandidato ng alyansa na tumanggap noong 2025 elections, sa senatorial elections, sila ay liable din. Kasi nabanggit mo kanina yung binintahan ka ng cellphone. Okay? Ito ganito rin kasi dapat may due diligence ka rin naman na ikaw kandidato na magtanong ngayon, hindi ko alam kung ilang milyon pesos ang binigay, no? Pero alam mo, pag malaki ang halaga, usually sa mga donors, political donors, marami talaga nagbibigay, 20 million, 50 million, 100 million. Pero yan nagre-reflect sa kanilang pinafile na statement of contributions. So mapuntuhan ko yan, no, Dr. J, no. Ibig sabihin, dapat itong nakuha nila, kung talagang nakuha nila, no, dapat naka-declare din. Makikita yan. Oo, tama, di ba? Naka-declare kasi dapat yan yung nakuha nila at maaaring ginastos nila doon sa kampanya. Statements of contributions and expenses, expenditures. Teka lang, humahaba ang usapan eh. Yun na nga, hindi ko alam, no? Pero katulad na rin ng kwento mo, kasama sa mga nakatanggap, di umano, no? Ito ay sinabi yata ni Congressman Erice, no? Na si Senator Pampilo Lacson at si Senator Tito Soto ay nakatanggap rin. Hindi kaya yun ang dahilan kung bakit hindi pa natatawag, di ba? Ayokong mag-speculate, pero Pwede rin. Kasi ganito yan eh. Walang masama na tatanggap ng contribution. No? Una-una, kailangan naka-reflect doon sa pag-file mo ng statement of donations and expenditures. Teka, Dr. J. Kasi ito ay aligasyon pa lamang naman eh. So maaring hindi nga ito nangyari. So kaya wala silang i-declare. Kasi wala namang, kasi yung sinasabi ni Igay, ni Congressman Erice, pinagbabasihan nilang sa pinakita sa kanila ni Congressman Libiste na yun daw ang sinumpaang salaysay affidavit ni Undersecretary Adrian Bersamin. Okay. Pero wala naman silang pinapakita na papeles. No? Wala namang pinapakita. So ito lahat ito allegations. Now, pagtanong diyan ngayon, pag binigyan ka kasi ng pera, contribution, ikaw ay kandidato, mag-iisip ka, saan galing ito? Ito ba di umano yung iniabot ni Congressman Toby? No, Siguro, ito yata yung channel through Congressman Toby, no? Ni Congressman Tiangco. Na pero ang sabi rin naman ni Congressman Toby, hindi rin naman yata niya alam ang source kung saan galing pondong ito. Ay di ba nabigyan pa nga yung Andrew A. 68 million? Yung rapper. Ako, napakaswerte naman ni Andrew E. No? Talent 8 million. Mayroon pa siya 68 million. Ngayon, ganito yan. Kung ikaw ay, kay Andrew A. walang problema kasi binayaran ang kanyang talent. Totoo. So hindi siya dapat magtanong kung saan ba galing to. Wala siyang ano doon eh. Basta nagbayad kayo sa akin, services ko ang binayaran niyo. Binayarang serbisyo. Hindi ito contribution sa akin. Tama. Pero doon sa binigyan ako ng contribution, dapat nagtanong, saan galing to? Kung nabigyan ka kunwari 300 o 500 million pesos, ay di ba magtatanong ka, saan galing to? Totoo. Kasi kung susundin mo yung batas ng anti-fencing, liable ka.
kung totoo itong mga aligasyon Yan na na. to. Ayun. Kung ang pinagmula ng pera doon sa sinasabi ni Undersecretary Bernardo na dineliver niya doon sa Diamond Hotel na nakasakay pa sa armored car, public knowledge yan. Ilang beses na inulit-ulit yan. Kasi public knowledge din yan dahil testimony niya yan doon po sa Senado. Hindi na aligasyon na nagbigay siya, kundi testimony niya yan. Na nagbigay siya ng pera sa kay Yusek Bersamin. So yun na nga ang pinupunto ko kanina eh, no. Bakit nga kasi hindi na lang natin ipatawag kung ako ang BRC no, chairman no. Ipapatawag ko na yang si Yusek Olaybar yata ang pangalan Ayun, niya. IB. Hindi ko masyadong matandaan. Pero, Try. oo, si Yusek Olaybar, si Yusek Bersamin. Bakit hindi natin ipatawag sila at mabigyan nila ng liwanag itong mga aligasyon na to kung totoo man o hindi, no? Kasi nakabinbin rin ito sa mga sa mga likod ng ating mga senador at yung mga kumandidato na nakapasok doon sa senatorial lineup na ito, Kasi kung talagang masasabi natin na seryoso ang ating sabi natin sa Blue Ribbon Committee, seryoso si Senator Lacson na makita ko ano talagang totoo at maisiwalat sa publiko anong katotohanan. Ano. It is in his tawag diyan advantage kung magpatawag siya uli ng Blue Ribbon Committee investigation. Totoo yan kasi alam mo nagkakaroon tuloy ng cloud of doubt. Ano? Kasi kung ikaw ako si Senator Lacson, pinapangalanan na rin ako na ang aligasyon. Ako rin ay nakinabang doon sa sinasabing 7.122 billion yun ang aligasyon, no. Ipapatawag ko yan. Kung ako ay malinis, dapat, no? Ipapatawag ko yan ang maliwanagan ng tao at ang taong bayan kung ano talaga ang nangyari dyan. Kung totoo ngang merong 8 billion supposedly na sinabi ni Yusek Bernardo, kulang pala, no? 7.122 lang. Kung totoo yan, at kung totoo nga na tumanggap itong mga senador na dating senatorial lineup, pero tahasan rin namang sinabi ni Congressman Toby na parang pagkakaalam niya hindi rin naman kasi niya alam kung saan yung source, pero yun yung ibinahagi niya. Alam niya na kasi sa kalakaran kasi sa mga ganyan sa political party mayroon talagang pundo na nanggagaling sa partido. Hindi lang alam kung saan ang source, no? Mayroong mga contributions, malalaking negosyante nagbibigay, no? Nakakalikom sila ng malaking halagang pera. Pero kung ang pagbabasihan natin ngayon na specific na sinabi nito ni Igay Irici na nakita niya doon sa computer sa kay Leandro Libiste na ang salaysay ni Secretary Umali, Yusek Bersamin, no? Yusek Bersamin, na at doon nakalista kung sino mga tumanggap doon na kandidato. Ang sinasabi ko, walang masama na tumanggap, pero kailangan alamin mo saan ang galing. Kasi kung yan ay galing, ito hypothetical, no? Kung nanggaling yan doon sa sinasabi ni Yusek Bernardo na pundo na binigay niya sa kay Yusek Bersamin, they will also be liable kahit na hindi nila alam yun. Hindi nila alam yung kung saan nanggaling yan. They will also be liable kasi alam mo mangyayari dyan, doon nga sa batas na anti-fencing law, pwede mong hindi ka makasuha ng criminal case kung ibabalik mo. Tunay. Ibabalik mo. Kung nabigyan ka 200 million, hindi ko alam na doon pala galing yan eh. Kung nag-investigar, nakita ngayon na trace, babalik mo. Okay? So pag binalik mo yan, ang criminal case mo, mawawala. I'm not a lawyer, pero parang may nagkwento sa akin na ganyan eh. Ewan ko kung ang mga nakikinig na abogado kung
At bago tayo magpatuloy ay station break muna tayo. Ay, station break muna. Alin? Yo, sa panahon ng ingay at Broadcasting from Mega Manila and streaming on the World Wide Web. We are Crusaders Broadcasting System, DWAD. 1098 AM. Now radio. Ang oras po ay alas 2:31 po ng hapon. At nakikinig kayo sa programa The Truth Doctors on Air. Dito lang po sa CBS DWAD, 1098 kHz sa inyong talapitan at kasama natin si Dr. R. Tutuloy ko yung sinasabi ko, Dr. R. No? Yung maaabsuelto sila. Yung maabsuelto, no? Ito, kininto lang sa akin kanina ng isang kaibigan ko na lawyer. Pwede maabsuelto, ibabalik mo yung binigay sa'yo. Pwede pa. Kasi government fund yun eh. Ngayon, pero hindi ka absuelto kung kakasuhan ka ng civil case yata. Kasi hahabulin ka ngayon dahil bakit ka tumanggap na gano'n, ano? Pero kung wala ka namang maibabalik, may criminal case ka dahil anti-fencing. Yung parang gano'n ang pagkaunawa ko na may batas tayo na anti-fencing na lahat ng ninakaw na bagay na tumanggap ka, iyan ay may pananagutan ka rin. Matanong ko lang, no, Dr. J. Oo. Ang mga senador ay impeachable officers, ano? Tama Hindi, ba? hindi. So maaari silang kasuhan anytime. Pwede. Kasi di ba nakita mo, nakaambang kakasuhan nila si Chis Escudero, sino pa? Joel Villanueva. Joel Villanueva. At si Jinggoy. Si Jinggoy Senator Estrada. Jinggoy, oh. No? Kasi hindi sila impeachable official. Okay. Pwede sila kasuhan ngayon sa ombudsman ng malversation of public funds. So, ganon din yan. Ang makakasagot talaga yan yung magagaling na sa law, no? Kung ano ang liability ng mga senador, nanalo man siya o hindi, yung mga kandidato, nanalo man siya o hindi, kung mapatunayan na yung binigay sa kanila na campaign fund na ginamit nila noong 2025 election ay nanggaling doon sa proceeds ng ghost project, ng mga substandard projects ng DPWH. Pero moving forward yan, no, politically, no, Dr. J, no, wala naman kasi pang napapatunayan. Kaya Wala. babalik ako, tingin ko sa aking opinion, dapat ang BRC o no, ang Blue Ribbon Committee, ipatawag itong mga taong ito, ipatawag niyo uli si Congressman Leandro Lebiste, si Yusek Bersamin, no? Tapos maaring si DPWH Bernardo, no? Ipatawag uli nila. Doon sila ngayon tanungin kung ano ba talaga ang katotohanan sa likod ng mga aligasyon na ito, no? So, yung corruption na yun, kasi sabi ko nga sa iyo nung una pa lang, medyo ako personally, no, ang feeling ko ay nakocover na, natatabunan itong itong iskandalo ng patungkol sa flood control projects, no, at yung mga insertions, corruption, no, yun nga yung corruption, yun na nga yung kaninang sinabi ni Vice Presidente Sara Duterte, parang unbearable corruption. Tama. Unbearable. Hindi lang, alam mo sa totoo lang. Hindi na kaya. Alam mo sa totoo lang, no, Dr. J, ako, no, simple lang naman tayo. Tayo naman tayo ngay nagtatrabaho dito lamang, no, para maghatid ng totoong balita. No. Ako nga, para sa akin, unbearable na yung corruption na nangyayari, no, in my
50 years ng ang 50 years na ako'y nabubuhay dito sa Pilipinas, no. Ngayon lang ako nakakita ng ganitong kalawak, kalalim, kalaki na iskandalo ng pagnanakaw sa pondo ng gobyerno. Gano'n na nga, kahit nga si dating Senador, Speaker, Senate President at Franklin Drilon. Oo. gano'n din sinabi. Na ngayon lang niya nakita yung ganyan kakorap na budget na nangyari sa atin sa Pilipinas. Ano? Nakakapanghinayang ang pera. Sana maraming natutulungan. Ano? Pero balikan ko lang yung sa Blue Ribbon Committee. Ano? Kung may tutuloy ni Senate Pro Tempore Ping Lacson ang investigasyon, ano, it will be to his advantage. Bakit ko nasabi, ano? Kasi magpapakita yan ng kaniyang katapatan sa mamamayang Pilipino. At magpapakita yan na kung sakali naman ay may pakita na walang katotohanan, malilinis ang kanyang pangalan. Kasi sa ngayon, pag yan ay hinayaan nilang nakabitin po yan, the impression na mananatili sa kaisipan ng taong bayan, ano, na sila ay benepisyaryo ng mga nanggaling na pondo galing sa flood control scam at yung mga substandards projects. Pero kailangan linisin ang pangalan kasi wala nang pinaka magandang legacy na maiiwan, maipamana sa mga anak at kaapu-apuhan ang isang tao, kundi ang isang malinis na pangalan. Kasi this is an opportunity for Senator Lacson and Senator Soto also to clean their name kasi pinangalanan sila eh. Ako hindi ko naman alam yung ibang kandidato doon, hindi ko masyadong napansin kahit nga yung grupo ng nila unit team ba tawag doon, hindi ko alam kung sino mga kandidato doon eh. Pero ito, oportunidad ito for Ping Lacson, for Senator Lacson, to clean his name. Kasi andyan na yan, nabanggit ang pangalan at lalong-lalo na pag nilabas ngayon yung papilis na yan o yung sinasabi nilang affidavit ni Undersecretary Adrian Bersamin. No? So ngayon pa lang, dapat mag-isip-isip na si Ping Lacson, si Senator Lacson, kung yan ay bubuksan niyang muli ang investigasyon. Sa totoo lang, no, Dr. J, no, maaring hindi lang ito para kay Senator Ping Lacson at kay Senator Tito Soto, no. Yung mga nangangarap na yung mga nangangarap uli na tumakbo sa 2028 na sila ay ang aligasyon ay nakatanggap rin sila. Aba, it's time to come clean kung sakaling totoo ito, no? Totoo yan. Bakit? Kasi maaring 2026 pa lang ngayon, no? Pero makikita natin yung trend, ano? Nung isang linggo lamang ay meron sa aking nagpahiwatig na na meron daw isang retired general sa atin sa uniform personnel na gustong tumakbo. Bago ito, gustong tumakbo na senador. Ganun rin na isang mayor sa probinsya. Tatakbo din. Nakausap rin ako na gusto rin tumakbo, no, bilang senador. Ang sa akin, ang aking iniisip, no, habang hinahayaan nila itong aligasyon na ito na naka-floating lang, no, nakalutang lang sa kanilang mga ulo, no, pabagsak ang kanilang ang kanilang rating niyan, no. Pag nagpa-survey tayo niyan, no, kung maayos at totohanan ng survey, I'm sure babagsak ang rating nila, no. Mabalik ako sa rating, no. Kaya naman rin kanina nung unang tinatanong mo sa akin, no, anong tingin mo, no, na nagpahiwatig na si Vice Presidente na kanyang pagtakbo, no, bilang pagkapangulo sa 2028. Aba, sigurado, sabi mo nga, yung mga trolls activated. Even siguro from the very second na nagtapos yung pahiwatig ng ating Vice Presidente, nagtapos, no. I'm sure activated na agad yung troll armies na yan, no. Pero sa kabilang banda, no, Dr. J, no, dahil nga
ang taas-taas na ng rating ni Sara, no, ni Vice President Sara sa mga survey, no. At ang tingin ko ang magiging epekto nitong kanyang pag-a-announce ng kanyang pagtakbo bilang pagkapangulo sa 2020. Ang sa tingin ko, ngayon maraming Pilipino na ang maliliwanagan kung sino ang kanilang iboboto dahil nagpahiwatig na kasi nung una hindi pa naman natin alam na Ando na yung intention. yes, hindi pa naman natin kasi alam na tatakbo kaya to si Vice Presidente o hindi, o baka si Congressman Pulong ang tatakbo, hindi natin alam, no. Kaya lang kanina lamang nagpahiwatig na siya. So I'm sure marami na lalo ngayon ang nakapagdesisyon na rin. After na makapagdesisyon si Vice Presidente na tatakbo na siya, marami na ring nakapagdesisyon kung sino susuportahan nila sa 2028, no. Gayon na lamang, no. I'm sure, no. Nagulat ako, nag-release agad ng statement ang kapatid ng ating Pangulong Bongbong Marcos, no. Babasahin ko lang Basahin po, mo. no. Ito po yan mula sa kanyang Facebook page mismo ni Senator Amy Marcos, no. Okay, binabati po namin si Senator Amy Marcos, no. Atin po yung kaibigan dito sa istasyon, no, sa CBS DWAD, no. Ang sabi niya, itinaga lamang niya sa bato ang hiling at panawagan ng kanyang mga taga-suporta. Kinumpirma na rin niya ang takot ng kanyang mga kalaban. Ay tunay nga, sinabi to ni Congressman Irishi sa press con, di ba? Tama. Ang sumunod ay siya, ayon kay Amy Marcos, siya ang katauhan ng kabaliktaran ng administrasyong ito. Siya ang magbibigay ng direksyon sa kawalang patutunguhan ng bansa. Naku, medyo mabigat ito, no? Kasi tinukoy dito ni Senator Amy yung administrasyon na alam naman natin na pinangungunahan ng kanyang kapatid na si Pangulong Bongbong Marcos, no? Sabi niya pa, taglay niya ang tapang at malasakit. So ito sigurado na naman yung battle cry nila, no? Sabi nga ni Vice Presidente, ibalik natin yung tapang at malasakit. Sabi niya, taglay niya ang tapang at malasakit ng kanyang ama habang bitbit ang karanasan sa pagtulong sa maralita, mga nangangailangan at pinagmalupitan. Siya ang may solusyon. Yun ang sabi ni Senator Amy Kaya Marcos. dyan makikita mo na si Senator Amy Marcos mayroon siyang sense of gratitude sa kay Vice President Duterte, Sara. Dahil maliwanag naman na nung nakaraang halalan, talagang suportado siya ni Vice President Sara Duterte. Diyan natin makikita ang karakter ng isang tao, no? Yung marunong tumanaw, lumingon sa kanyang pinanggalingan, sabi mo nga, no? At tumingin at kumilala ng utang na loob. Tama ka, no, Dr. J. Ang gusto ko lang balikan uli natin yung yung pangalawang paragraph doon sa statement ni Senator Amy Marcos. Yun ang medyo napag-isip ako eh. Sabi niya, siya ang katauhan ng kabaliktaran ng administrasyong ito. Bakit ibig sabihin ba merong ano ba kung hari ba ito si Vice President Sara ay mabuting tao, tapos ano ba yun? Ano yung sinasabi niya kabaliktaran? Yan ay may hidden message dyan. At kailangan tayong mga Pilipino marunong naunawain at marunong natin na kailangan maintindihan natin kung anong ibig sabihin ni Senator Amy Marcos. Hindi natin pwedeng bigyan yan ng ng kahulugan kung anong ibig niya sabihin. Pero kung babasahin niyo in entirety ng kanyang nabigkas o yung official statement ni Senator Marcos, yan ay maunawaan mo. Basahin niyo po mga kababayan, na andyan lang po yan sa social media, sa Facebook. At makikita niyo kung anong sinabi nitong si Senator Marcos, Amy Marcos. Pero Dr. J, tama yung una, merong parang sinasabi ngayon, read between the lines. Yeah, No? read between the Pero doon sa pangalawang sentence noon, ang sabi niya,
siya o si Vice Presidente Sara Duterte ang magbibigay ng direksyon sa kawalang patutunguhan ng bansa. Yeah. Parang medyo maliwanag yun. No? So parang wala na yata tayong direksyon. Yun ang mukhang pahiwatig ni Senator Amy Marcos. At ang nakikitang solusyon, sabi nga niya, si Vice President Sara Duterte lamang ang may solusyon. At siya lamang ang makakapagbigay ng direksyon doon sa kawalang direksyon natin ngayon. Ano? Ako naniniwala ako dito. Ayun nga, flood control anomalies na yan. Nakalimutan na yata. Parang wala na yatang direksyon. Parang wala nang makukulong. Puro guramit butete na lamang yata ang mabibigyan ng leksyon dito sa nangyaring katiwalian dito sa flood control anomalies na ito, no, sa flood control projects na ito, no, Dr. J, no. So ako naniniwala ako doon sa sinasabi ni Senator Amy Marcos, no. Sa aking opinion bilang alam mo, parang tayo lang si Juan de la Cruz, hindi naman tayo abogado, hindi naman tayo politiko. Parang nawawala na tayo ng direksyon doon nga sa simple pa lamang na paghahanap ng katotohanan dito sa flood control projects na ito. Wala na nangyari, Dr. J. Hindi kasi premature yung pagtigil ng investigasyon. Walang linaw. At kahit na ngayon, yung, di ba, yung report, hanggang ngayon hindi na ilalabas. Kasi may mga senador na ayaw pumirma. O, di ba? Yung Blue Ribbon Committee report, kasi alam mo, kagabi nakikinig ako nung isang panayam kay Senator Marcoleta. Ang sinasabi niya, parang hindi ko, please correct me if I'm wrong po, no, Senator Marcoleta, no? Ang pagkakaalala ko doon sa sinabi niya, paiba-iba daw itong ginagawang committee report, kaya hindi ito na pagdidiskusyonan pa. Para mapirmahan kung ito'y tama, no? Ang hindi ko lamang alam kung naglalabas na tayo ng committee report ba, no, galing sa Blue Ribbon, ibig sabihin tapos na ang investigasyon. kasi baka sa tingin ng ibang senador, kulang ang investigasyon. Kung sa salitang ampaw, no? Walang laman. Ampaw, naalala ko na naman yung ampaw. Walang laman. Kasi paano mo yung kakasuhan, yung marami na mga involved, mga kongresista, may mga involved yan. Ang pinaparabas lang doon yung 3 senador Na nandun sa minority, sa minority. So parang mayroong bias. So kaya nga sinasabi ko, uulitin ko, it is for the advantage of Ping Lacson now, an opportunity also for him to clear his name. Totoo. Kasi lalabas at lalabas Yung papilis na yan na sinasabi ni Igay Erice, ni Congressman Erice, lalabas yan. Ako naniniwala dyan Wala namang sinabi na hindi lalabas. Ang sinabi lang sa tamang panahon. So lalabas talaga ito. Pag lumabas yan, ano ngayon? Ikaw pala beneficiary. Sinabi naman ni Igay Erice, si Congressman Erice, na maaring hindi alam ng 2 senador, specific siya, Senator Soto at saka Lacson. Pero ito matatalinong tao to Kung logical thinker ka at critical thinker, magtatanong ka saan galing? Totoo. Binigyan ka ng, sabi natin, 300 million o 500 million para ito, pang kampanya mo. Sino ang nagpunto? Saan galing yung punto na ganon kalaki? Baka kasi nung tinanong nila si Congressman Toby, hindi rin naman pala alam ni Congressman Toby. Pero si Congressman Toby naman, maaring bang hindi siya magkaroon ng pagdududa kung saan galing? Sa totoo lang, ang isang na-appreciate ko lang kay Congressman Toby, nung tinanong yata ni Congressman Erice si Congressman Toby, diretso niya itong sinagot at tunay na inabot nga niya. Inabot. Hindi ko lang alam kung meron siyang nabanggit kung magkano inabot.
at kung magkano ang total ng inabot, ano. Pero yun doon sa mga sa presscon ni Congressman Irice, most probably yun ang related yung Kaya nga. yung nakuha ni Undersecretary Bersamin na inabot kay most probably kay Congressman Toby para iabot na campaign na funding, no, para dito sa 11 daw na line up. Kasi may paper trail eh. Tinatahi mo lang yung kung saan napunta. Galing kay Yosek Bernardo, binigay kay Yosek Bersamin. Yosek Bersamin, nagbigay kay Toby Tiangco. Kung yun ang titingnan mo na ruta ng pera, no? Toby Tiangco, binigay doon sa mga, ano ba tawag yan? Alyansa. Alyansa, oo. Ikaw si senador, tumanggap ka, pero hindi ka nag-isip. Saan galing? Kahit na si Congressman Tiangco, hindi ba siya nag-isip na saan galing itong napakalaking halaga na pera? Kasi kung titingnan mo, sino sa mga negosyante sa Pilipinas ang magbibigay ng 7 billion pesos? Hindi biro yan na pera. 7 billion pesos yan. Not even the biggest oligarchs natin dyan. Makapagbigay, siguro magbibigay 1 billion pwede. Totoo. Tig-100 milyon. Tig-100 milyon. Pero yung ganun kalaki, kung totoo yan 712, 7 billion, ano? Saan magagaling? So nakikita natin ngayon, kung totoo ito, Dr. R, kung totoo ito at mga kababayan, ano? Diyan natin makikita na tayo mismong mga Pilipino, for a loss of words, winawalang hiya tayo ng ating mga politiko. Kasi yung kanilang ginagamit sa kampanya ay nanggagaling din sa bulsa ng taong bayan. So parang tayo rin pala ang nagpondo ng kampanya nila. Tayo din ang nagpunto. In principle, ano, kung totoo ito. No? Oo, Kung totoo kasi ito. tayo ang nawala ng mga projects, nawala ng dapat mapunta sa karapat-dapat ng mga proyekto, napunta ngayon sa mga nangangakampanya na politiko, ang ibang nanalo pa. Ang iba, hindi natin alam kung sumubra pa ang kanilang nakuha na contribution, nadagdagan ng yaman. At nang nakaupo na sila, mayroon pa sila ngayon na oportunidad na gumawa uli ng pera at the expense of the ordinary Filipino people, no? Yung ordinaryong mamamayang Pilipino. Dapat nga sa usapang kalye, dapat pala may komisyon din tayo diyan, ano? Yun na nga eh. Nanggaling sa atin, niluklok natin sa pamamagitan ng pera natin at buto, pagkatapos binigyan pa natin sila ng oportunidad na mangulimbat sa bayan. Naku, no, pag-isip tuloy ako, no, marami tayong naririnig na kwento, no, lalo na pagkampanya na, no, bago mag-eleksyon. Merong laging ayuda o merong regalo, no, maaring ito'y patago o hindi patago dahil pag hindi naman nila titinago, makakasuhan naman sila, pwede silang ma-disqualify, no, sa kanilang pagtakbo. So ibig sabihin, Dr. J, parang ang ginawa ko Dr. J, ito nga yung 5,000. Mamaya tatalikod ako, balik mo sa akin. Yun. Parang ganoon ang ginawa, no? Parang ganoon ang dapat mag-isip na tayo ngayon, no? Lalo na malapit na po ang eleksyon, hindi na po ito malayo, no? Sa totoo lang sa Kaya yung sabi ni Aimee, ni Senator Aimee, tama yan. Yung sinasabi niya. Parang wala tayong patutunguhan ngayon kasi natigil yung investigasyon diyan. Wala na yung ICC. Di ba? Nag-resign na yung mga member ng ano ba tawag doon sa ICC? ICI? ICI, Infrastructure. Basta Commission for Investigation, no? Infrastructure or something like that. Investigation Commission for Pasensya na Infrastructure. ho kayo, no? Ako personally, hindi ko kasi sa akin relevant yung ICI, kaya ho hindi ko tinatandaan. Nakabitin
kung sino talaga, kung ano talaga ang nangyari. Malabo. Ika nga, ano. Itong Blue Ribbon Committee, ganun din. Ganyan din ang nangyari. Kahit anong blaster ni Ping Lacson, wala din eh. Ampaw nga eh. Kaya maraming mga senador ayaw pumirma doon eh. Ampaw ang kinalabasan ng kanyang investigasyon. Oh, medyo So saan tayo patungo ngayon? Yun bang hayaan na lang natin na mga kababayan na tuloy-tuloy ang pagwawalang hiya na ginagawa nitong mga korap na mga politiko? Sinasabi ko mga korap, hindi lahat kasi meron namang mga leaders tayo na hindi naman korap, ano? Hindi, totoo yan. Marami rin napapagdibintangan na korap, pero hindi nga korap. Kaya nga tama yung sinabi mo, ang pag-imbita dito sa mga napapangalanan dito sa aligasyon na ito, makakabuti nga ito para kay Senator Ping Lacson. Kaya nga, kailangan buksan uli ang investigasyon para malinis ang kanyang pangalan. At kasi kung i-deny niya lang, wala akong natanggap dyan maniniwala ba taong bayan? Parang ako, hindi ako sa totoo lang, ang gusto ko talaga tawagin yung mga pangalan na yan doon sa investigasyon. Naunawaan ko ang ginawa nitong si Undersecretary Bersamin, Adrian Bersamin. Ito proteksyon sa kanyang sarili. Pag may nangyari sa akin, ito hindi ko sinasabi na itong sinabi ni Kwan. Ito hypothetical, maaaring sinabi niya, ito proteksyon sa sarili ko. Pag may nangyari sa akin, ilalabas lahat ng papilis na yan. Magdidiin ngayon doon sa mga tumanggap. So ngayon, ano ngayon ang masisira? Di pangalan nila. Pero Dr. J, kung ako ang tatanungin mo, para kay Congressman Leandro Leviste at kung totoo man na nag-usap sila ni Yusek Bersamin, you owe it to the Filipino people. Yeah, totoo yan. Ilabas niyo po ang mga ebidensya ninyo, huwag po puro aligasyon. Kayo naman po sa Blue Ribbon Committee, imbitahan po natin itong mga taong ito para po mabigyan ng liwanag. Yung mga Tama, kasi katulad dito si Congressman Leviste, masasabi ko sa kanya, kung ano man na mayroon kang ebidensya, kung ano man ang mga dokumento dyan, ilabas yun na. Kasi kung hindi, ang mangyayari po sa inyo, Congressman Leviste, kayo ay magiging masasabi natin, the boy who cried wolf. Darating ang panahon, wala nang maniniwala din sa inyo. Dahil pulos lang. Tingnan niyo yung mga press conference, ganito, ganon, Pulos aligasyon. Kung kayo ay nagmamahal sa taong bayan, Congressman Leviste, ilabas niyo po yung mga hawak niyong dokumento. Huwag na ho kayo mag-atubili. At ang responsibilidad niyo yan, sa taong bayan, dahil kayo public servant. Hindi lang kayo nagsiservisyo po sa Batangas, kundi sa buong Pilipinas, sa lahat ng Pilipino. Being a congressman, you are a public officer, public official. Mayroon kayong responsibilidad na pangalagaan ang taong bayan. So yun ang panawagan natin kasi kung hindi tatawagin ka lang the boy who cried wolf, hindi na mapaniwalaan, wala nang maniniwala po sa inyo pagdating ng panahon. Ano masasabi mo? Totoo, Dr. J. Kaya nga sabi ko, you owe it to the Filipino people. Tama. Opo. Karapatan po naming malaman ang katotohanan. At kami naman dito sa programang The Truth Doctors on Air, yun lang po ang amin, At kung ano mga issues na dapat liwanagin, at kung anong mga issues, wala ho kami dito ng kinakampihan, wala kami ng binabanatan dito. Kundi ang aming discussions dito objective, Kung ano lang talaga ang nasa yung mga issues, yun ang pinag-usapan natin. Wala na tayong oras, magpapaalam na tayo. Maraming salamat po. Magsama-sama po muli tayo, mga katrudoks, sa Biyernes, alas 2 at hanggang alas 3 dito sa ating paboritong stasyon, CBS DWAD.
At ito naman ang inyong lingkod, Jake Ortiz, Dr. J, sa programang Truth Doctors on Air. Dito lang po sa CBS din Bulili. 1098 kHz inyong talapitan. Magandang hapon at maraming salamat po sa inyong pakikinig. Kaya maging mulat. The Truth Doctors on Air. We uncover the truth behind the news. Yo, sa panahon ng ingay at sismisere, isang boses lang ang malinaw. The Truth Doctors on Air. Yo.